Carla, ilang tulog na lang ay start na ng classes para sa karamihan ng mga public schools. Kaya naman, recently, no, meron nang na-approve na yung request ng ilang mga private schools na magtaas ng tuition at iba pang mga miscellaneous fees. Kaya ngayong umaga, para mas malaman natin, no, maklarify yung mga reasons kung bakit na-approve ito at yung ano ba yung benefits ng pagtaas nga ng tuition, malalaman natin dahil kasama natin ang presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators o FAPSA. Walang iba kundi si Sir Eliazardo Casilag. Good morning, sir. Good morning, Jules. Good morning, Carla. Alright, sir. So, firstly, before we ask the reason kung bakit po tumaas, pwede pong konting po muna kung ano po yung FAPSA. Ang FAPSA, Federation of Associations of Private Schools and Administrators. Ito yung, actually, mga members namin, mga associations. No? But, ang trust namin, ang vision namin, ito yung mga, kumbaga, operation ng eskwelahan, management ng school, not much yung needs ng mga bata. No? Yung sa amin, kasi meron ng association para doon eh. Ang sa amin, ano ba yung mga problema ng eskwelahan at saka yung problema ng mga teachers at saka administrators. Alright. Ito na nga, sir, no? Kamakailan nga po, may mga pribado pong eskwelahan na naaprubahan na magtaas po ng tuition fee. Gusto po namin malaman, bakit po, para saan po itong pagtataas ng tuition fee? First of all, I guess I have to admit na hindi naman kami talaga subsidized ng gobyerno. Okay. Nabubuhay lang kami sa tuition fee na napokolekta namin sa aming operation. So, at ayaw rin, sa totoo lang, ayaw rin naman namin talagang magtataas ng tuition fee dahil parang, you know, you're killing yourself out in the market, lalo na ngayon na nararanasan natin yung mga exodus ng mga bata at saka teachers sa public school. Pero, kung makikita natin ang data, ito yung mga karamihan rito, mga private schools na nasa probinsya. I think only 170 lang nasa NCR. No? Okay. Magsasabi ito na talagang ito yung mga siguro, yung pasweldo sa teacher, hindi sapat. Dahil sa totoo lang, may mga member kaming private schools na sinasweldo pa ng 6,500 sa kasalukuyan. 6,000. So ito yung ginagamit namin na para madagdagan naman ang pasweldo ng paaralan sa mga teachers. So it is our last ditch effort. Okay. So hindi ito yung kumbaga tipong out of, you know, ka-prices, whims and funds. So, hindi naman. Hindi nakakailanganin. In line with that, ano na po ba yung status ng mga karamihan ng private schools ngayon? Kaya po nagtulak na mag-request na magtaas ng tuition? Nako, Jules, magandang tanong. So, masakit na ang sasagot ko sa iyo. Medyo yung iba sa amin, hindi tayo aware, no? Dahil hindi naman kami kapares sa public na pwede nilang i-air yung grievances nila sa kalye, no? Mag-rally, no? Pero medyo hindi maganda ang takbo at hindi maganda ang sitwasyon ng private school ngayon sa Pilipinas. Marami sa amin nagsasara na. Okay. Hindi na kaya ang operation. Bakit, sir? Dahil nga, first of all, mataas ang sweldo ng public school sa atin dito, no? So, lumilipat din yung mga teachers. Libre rin naman itong binibigay sa elementary at secondary. Lumilipat rin yung mga bata. Okay. Yung 21,000 nila ngayon, nag-rally sila para madagdagan hanggang 24, and then later on 36, hindi na namin kayang tumbasan yun. As I've said, 6'5" nga lang iba namin members. Yung mga big schools naman sa amin would give so much. Malaking-malaki. Yung mga malaking sa amin. Kaya lang, yung talagang malalaki, no? Ng tuition fee talagang matataas, so matataas ang pasweldo. I'm talking of yung mga nasa middle school. When I say middle school, yung pangmasa, pang BNC, kumbaga. Hindi A, BNC ang classification. Alright. Ito naman, Sir Notchels, balikan natin yung pagtaas nga ng tuition fee. Gaano po ba kalaki yung itinaas ng tuition fee? Ilang porsyento po ba? Maliit lang naman, Carla, no? Kasi, I understand, pagka 5% lang ang taas ng tuition fee, you just have to notify DepEd. Ito 5% hanggang 15%, I understand. Okay. At alam rin naman ng DepEd ang sitwasyon namin na talaga ito kinakailangan at kung hindi
baka ngayon pa lang yung mga eskwelahan na nabanggit problema sa pasweldo, sa maintenance. At saka, we have to realize, merong decree ang DepEd na may pagdadalahan ng tuition fee. Okay. Ito yung 70-20-10. Ang 70 goes to the salary ng teachers Okay. of the increase. Yung 20% sa facilities. Yung 10% ROI. Kumbaga, may-ari ako ng eskwelahan. So, yung 10% doon, pwedeng para sa'yo dahil nag-invest ka. Pero, maski yun, nanano namin hindi ko nagagamit yun, hindi ko nakukolekta yun. Why? Itadagdag mo lang yun sa Eskwelahan. pasweldo dahil Yes, kulang pa rin. Kulang pa rin. Okay, sir. Usually, sir, di ba, merong mga proseso na pinagdadaanan bago magtaas ng mga tuition or mga miscellaneous fees. For this increment po, dito sa proseso na na-approve na nga, sir, meron po bang proseso na pinagdaan sa bawat private schools na na-consult po ba yung mga parents, yung mga estudyante, nasabihan po ba? Oo. Nako, Jules, medyo stricto ngayon ang DepEd tungkol doon, no? At talagang, kumbaga, voluminous din ang mga dokumentong isasubmit. Tapos, medyo iniisa-isa talaga ng DepEd. May pirma yung mga, sa PTA, may pirma, may address pa sila, minsan, pati telephone number, kinukuha sino yung mga umattend. And then, ngayon, saan baga nagamit yung last pirma o yung previous increases mo? Totoo ba nagamit yun? At lahat ng mga documents have to be notarized. So talagang pwedeng kasuhan ka ng DepEd kung medyo may mali kang nabanggit doon. Ayan, nakita natin yung epekto at kung bakit pa nagkakaroon ng pagtaas ng tuition fee sa mga pampribadong eskwelahan. Dahil una nga, syempre pampasweldo sa mga teachers na kailangan nagiging competitive na nga ang mga public schools. So siguro, sir, nakita na natin yung bad effect kung katulad nga na sinabi nyo kanina, marami na nga po mga teachers na lumilipat sa public schools at may mga estudyante na rin pong lumilipat. Pero syempre, meron din naman tong good side. Ano naman po ba ang benepisyo na makakuha ng pangpribadong eskwelahan sa pagtataas ng tuition fee? First of all, siyempre, nabibigay mo yung pangangailangan, no? But I'd like to emphasize na maaring lumilipat ang teachers at lumilipat yung mga bata. It doesn't mean na they're after quality. I mean, of course, siyempre, kasi ang dapat natin malaman rito, kung tatanungin mo mismo yung mga teachers school, kung sa nag-aaral yung kanilang mga anak, sa private school pa rin. Yes. Okay. Sa nag-aaral ang mga anak ng mga politiko natin, simula sa barangay captain hanggang sa senador, hanggang sa sa private school pa rin. So, yung aming quality of education is still there. It's just that, talaga lang na medyo hindi nakakayanin. Ang sabi ko nga, pag ang parents makaka-afford ng education sa private school at hindi doon pinaaral, could be guilty of child abuse. Alright. And so Carla, at least days before na magsimula ang klase, karamihan, public schools pa naman yung next week, pero at 1 week before niyan, private schools naman magbubukas. At least nabigyan tayo ng kalinawan kung bakit nga ba nagtaas ng tuition yung iba't ibang mga private schools. So narinig na natin yung mga status quo ng mga private schools and actually the benefits that private schools could get kapag tumaas na nga itong tuition. So yan, maraming salamat sir sa inyong oras. Nakasama natin ang presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA. Walang iba kundi Sir Elizardo Casilag. Maraming salamat sa Thank you, inyo. sir. Maraming salamat.